Gilas Pilipinas talo nga po sa kanilang pangalawang laban sa FIBA World Cup kontra sa kupunan ng Angola at tila wala nang dapat pang i-explain or idahilan ng Gilas Pilipinas kundi dapat tanggalin na itong head coach na si Jot Reyes. Nakita nyo po kahapon, very intense ang naging laban pero madami po ang nadismaya sa naging resulta ng laban. Sa score na 80-70 ang Pilipinas ay tinalo tayo sa loob ng fourth quarter ng Angola, no? At madami ding nakapansin, hindi po nagbago ang first 5 line-up nitong si Jot Reyes, which is ine-expect natin babaguhin po niya. Nakita nyo, ang nangyayari po dito ay parang pinapatalo ni Jot Reyes ang Gilas Pilipinas natin. Hindi nabigyan ng pagkakataon ng ating ine-expect na makakapaglaro sa first 5, si Kai Sotto at si Renz Abando. Nakita nyo, no, late nang ipinasok at limitadong oras lamang nakapaglaro. Pagdating nga po ng first half, no, ay nakita natin wala sa kondisyon ng mga kamay ng ating pambato na si JC. Dapat kapag ganito ang kondisyon ng isang player ay dapat ginagawa agad ng aksyon ng head coach na si Jot Reyes. Takot na takot mag-take ng risk itong si Jot Reyes at palitan ng mga player na sumasablay ng ibang mga kondisyon na player, no? Hindi po sa lahat ng pagkakataon kondisyon ng ating mga kamay. Dapat kapag nakita niya marami ng error at turnover ang isang player ay dapat pinapalitan na po niya ng mga naka-bench na player na kondisyon ng mga kamay. Sa pagkakataong ito, no, nakita nyo din naman ang naging response ni Jot Reyes kung paano niya i-handle ang ganitong sitwasyon. Laglag po tayo at hindi na tayo makakasunod pa sa next round, no. Hindi naman din ganoon talaga kagaling ang Angola at nakita nyo, no, nung first half lumamang po tayo ng ilang puntos dito sa Angola pero bigla po sila nakabawi pagdating ng second half. Magpapatunay lamang ito na walang team chemistry yung mga nilalagay ni Jot Reyes sa lineup niya, no. Ang sinasabi po natin dito ay sana mabigay ng pagkakataon si Renz Abando. Anong petsa na, no, late na, it's too late na, saka pa pinasok. Pinapasok lang po ni Jot Reyes itong si Renz Abando kapag alam niyang hindi na mananalo ang Gilas Pilipinas. Very obvious ang kanyang tactics at talagang halatang halata. Ito nga pong si Kai Sotto, no, hindi niya kaya mag-take ng risk, pero si Kai Sotto, no, sa bilig maraming ginagawa na very unexpected. Nakagawa nga po siya ng 2 points, no, sa first half pero hindi na nga po nabigyan ng pagkakataon masyado pagdating ng second half dahil labas-pasok ka. Dahil siyempre nag-aalangan itong si Jot Reyes, no. Nakita nyo litong-lito ang mga player. Si JC nga ay nahihirapan na. Marami siyang mga nasayang na mga puntos or mga threes. Dapat pagka ganon ay ipasok agad ito si CJ Perez, which is kondisyon ng mga kamay sa pagtira ng threes. Well guys, magkagayon man, ginawa naman ng ating Gilas Pilipinas ang kanilang magagawa para manalo. Pero dapat aksyonan immediately ng SBP na mapalitan na ito si Jot Reyes kung gusto natin manalo sa mga international game. Maraming salamat.